Minsan isang simpleng galaw o viral clip lang ang kayang baguhin ang buong buhay ng isang tao. Isa sa mga pinakatanyag na halimbawa nito ay si Salt Bae o Nusret Gökçe, isang butcher mula sa Turkey na sumikat sa buong mundo. Ngunit bago ang memes at viral fame, si Nusret ay batang may simpleng pangarap, makatulong sa pamilya at magkaroon ng sariling hanap buhay. Lumaki siya sa maliit na bayan sa Turkey bilang anak ng isang minero. Bata pa lang, naranasan na niya ang hirap ng buhay. Kulang sa pera, limitado ang oportunidad, at kinakailangan niyang huminto sa paaralan upang tumulong sa pamilya. Ang murang edad pa lang ay puno ng responsibilidad. Kailangan niyang magbuhat ng mabibigat na bagay, maglinis, at tumulong sa kusina at butcher shop. Sa kabila ng lahat, hindi siya nawalan ng pangarap. Habang ang iba'y nagrereklamo sa hirap ng buhay, si Nusret ay nagmamasid, natututo at nagpaplano para sa kanyang kinabukasan. Sa bawat araw na nagdaraan, natutunan niya ang kahalagahan ng disiplina at tiyaga. Hindi lang niya natutunan kung paano hiwain ng maayos ang karne, natutunan din niya ang pagpapahalaga sa kalidad, sa detalye, at sa pagtrato sa customer. Bawat hiwa ng karne ay parang sining sa kanyang mga mata at bawat kilos sa kusina ay may kahulugan. Habang lumalaki, unti-unti rin niyang nararamdaman ang kagustuhan niyang lumipad palayo sa maliit na bayan. Nais niyang maranasan ang mas malaki at mas modernong mundo ng culinary arts. Ngunit bago niya marating ang pangarap na iyon, kailangan niyang harapin ang hirap ng pagtatrabaho sa murang edad at ang kakulangan ng resources. Sa puntong ito ng buhay, ang determinasyon ni Nusret ay nagsimula ng humugis ng pundasyon ng kanyang hinaharap. Ang pangarap ay hindi na lamang tungkol sa pera o kasikatan, kundi sa pagpupunyagi at pagtutok sa sariling kakayahan. Matapos ang kanyang kabataan na puno ng hirap, sinimulan ni Nusret ang kanyang karera sa mundo ng pagkain. Hindi siya agad naging sikat. Kailangan niyang magsimula mula sa pinakaibaba. Nagtrabaho siya sa iba't ibang restaurant sa Turkey bilang tagahugas, assistant at kalaunan bilang butcher. Dito niya natutunan ang tamang disiplina sa kusina, ang importansya ng timing at ang art ng paghahanda ng karne. Araw-araw, nakikita niya kung paano hinahandle ang karne ng ibang master butcher. Pinag-aralan niya ang bawat hiwa, bawat galaw, bawat texture ng karne. Hindi lang siya basta nagtatrabaho. Pinag-aralan niya ang proseso, pinagyaman ang finesse, at hinasa ang sarili para sa mas mataas na antas ng culinary skill. Habang nagtatrabaho, hindi rin nawawala ang pangarap niyang magkaroon ng sariling steakhouse. Sa bawat tip na naiipon at bawat kaalaman na natutunan, unti-unti niyang binubuo ang plano para sa sariling negosyo. Paglipas ng ilang taon, nakapag-ipon siya at nakapagbukas ng maliit na restaurant sa Istanbul, Nusret. Hindi pa ito sikat, ngunit kilala sa kalidad ng karne at dedikasyon ni Nusret. Sa kanyang maliit na paraan, ipinasok niya ang passion at artistry sa bawat hiwa at bawat serbisyo sa customer. Dito rin nagsimulang makita ang kanyang natatanging estilo. Hindi lang ang karne ang mahalaga, ang paraan ng paghahain, ang galaw sa pagluluto, at ang presentation ay naging bahagi ng karanasan. Sa unang mga customer, nakitaan na siya ng potensyal na mag-viral. Ngunit hindi pa ito masyadong nakikilala sa labas ng Turkey. Ang kanyang araw-araw ay hindi madali. Maaga siyang gumigising, nag-aasikaso ng deliveries, naghiwa ng karne at tiniyak na ang bawat customer ay satisfied. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, ginamit niya ang hirap bilang inspirasyon. Ang kanyang disiplina at consistency ay humubog sa kanya hindi lang bilang chef, kundi bilang businessman. Naituro sa kanya ng bawat pagsubok ang kahalagahan ng precision, tiyaga at passion. Sa puntong ito, ang pundasyon ng kanyang viral fame ay unti-unting nabuo. Hindi ito bigla ang swerte. Ito ay resulta ng taon ng tiyaga, pag-aaral at dedikasyon sa isang simpleng pangarap, maging pinakamahusay sa kanyang larangan. Matapos mapatatag ang kanyang maliit na steakhouse sa Istanbul, isang simpleng video ang nagbago sa lahat para kay Nusret. Noong 2017, ipinakita niya sa video ang kanyang natatanging galaw sa pag-sprinkle ng asin. Mataas ang siko, dahan-dahang bumabagsak ang asin, tila sining ang bawat kilos. Ang video ay agad nag-viral. Milyon-milyong tao sa buong mundo ang nanood at ginaya ito ng mga influencer at celebrities. Sa loob ng ilang linggo, ang pangalan niyang Nusret ay napalitan ng Salt Bae.
Mula sa simpleng butcher sa Istanbul, siya ay naging international sensation. Ginamit niya ang viral fame upang palawakin ang negosyo. Binuksan niya ang mga branch ng Nusret sa Dubai, Abu Dhabi, New York, Miami, at London. Ang bawat restaurant ay hindi lang kainan, ito ay karanasan, isang spectacle, at social media content na inaabangan ng lahat. Mga celebrity, atleta at politiko ang dumadayo sa kanyang restaurants at bawat post sa social media ay parang libreng advertisement. Ang viral fame ay naging engine ng kanyang pag-angat sa buong mundo. Ngunit habang tumataas ang kasikatan, dumarating din ang pressure. Ang social media na minsang kaibigan ay nagiging mata ng publiko. Ang mga kritisismo tungkol sa presyo, serbisyo, at showmanship ay unti-unting lumalakas. Maraming tao ang nagtatanong, sulit ba ang presyo? Masarap ba o puro show lang? Sa kabila ng pressure, si Nusret ay patuloy na nagbubukas ng mga bagong branch at nagpapakilala ng bagong konsepto. Ngunit ang viral fame ay may hangganan. Ang mundo ng luxury spectacle dining ay hindi permanente. May bagong mga brand na mas simple, abot-kaya at authentic na sumisikat sa merkado. Kasabay ng kasikatan, nagbago rin ang lifestyle ni Nusret. Mula sa simpleng buhay, siya ay naging bahagi ng mundo ng luho, ginto sa steak, mamahaling kotse, private jets, at high-profile events kasama ang mga celebrity. Ang pangalan niyang Salt Bae ay naging brand. Ang bawat galaw at post ay produkto ng marketing at performance. Ang viral fame ay nagdala ng kayamanan, ngunit kasabay nito ang expectations at pananagutan. Ang mga restaurant, social media at viral content ay nagsilbing simbolo ng tagumpay. Ngunit sa ilalim nito ay presyon na panatilihin ang imahe at kasikatan sa harap ng milyon-milyong tao. Habang tumataas ang fame ni Nusret, lumitaw ang mga hamon at kritisismo. Ang social media, na minsang instrumento ng tagumpay, ngayon ay nagiging arena ng scrutiny. Ang dating viral meme na simbolo ng katawaan ay unti-unting nagiging simbolo ng kayabangan at pagiging disconnected. Sa Amerika at Europa, ilang branch ng Nusret ang nagsimulang magsara. Sa London, iniulat ng media ang malaking pagkalugi. Sa Amerika, mula 7 branch, 2 na lamang ang natira. Kasabay nito, lumitaw ang mga kontrobersya sa workplace. May mga report ng mababang sahod, mahabang oras ng trabaho, at di umano'y hindi magandang trato sa empleyado. May ilang balita rin tungkol sa sexual harassment sa ilang branch. Ang dating simbolo ng viral fame ay nagiging kwento ng pagkakamali at public scrutiny. Ang social media ay mabilis na nagpapalaganap ng puna at kritisismo. Ang luxury spectacle dining, na dati nakakaakit, ay unti-unting nagiging out of touch sa panahong maraming tao ang naghahanap ng simplicity at authenticity. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili si Nusret sa social media, nagpo-post, naglalagay ng asin sa steak at nagpapatuloy sa negosyo, subalit hindi maitatanggi ang pagbabago sa pananaw ng publiko. Ang viral fame at kayamanan ay hindi garantiya ng respeto o pangmatagalang tagumpay. Sa puntong ito makikita ang kabalintunaan ng viral fame. Mabilis umangat ngunit madaling masira o mawalan ng impluensya. Ang mga pagkakamali at mga lapses sa negosyo ay agad nakikita ng publiko at nagiging sanhi ng pagbaba ng reputasyon. Ang mga empleyado, customer at social media followers ay may malaking epekto sa imahe ng isang brand o personalidad. Ang kayabangan kahit minsan nakakatawa ay pwedeng maging pabigat. Dito rin nagsisimulang magmuni-muni si Nusret sa tunay na kahulugan ng tagumpay, na hindi lang nakabase sa views, fame o luho, kundi sa respeto, integridad at kabutihang ipinapakita sa iba. Ang kwento ni Nusret Salt Bae Gökçe ay higit pa sa viral videos, mamahaling steak at luxury lifestyle. Ito ay isang paalala sa bawat tao kung paano mabilis dumating at mawala ang kasikatan at kung paano mahalaga ang kabutihang asal, integridad at respeto sa iba. Ang viral fame ay parang apoy. Mabilis itong tumaas, nakakasilaw at mainit, ngunit madaling mawala o makapinsala kung hindi maingat. Ang pera at social media followers ay hindi pamalit sa katapatan, kababaang loob o tamang pagtrato sa ibang tao. Minsan ang galaw na viral at nakakatawa ay nagiging simbolo rin ng kayabangan kung hindi pinapahalagahan ng iba. Ang mga empleyado, customer at publiko ay may mata sa bawat galaw. Ang integridad at kabutihang ipinapakita sa mundo
ay mas mahalaga kaysa sa ginto o viral videos. Sa puntong ito ng buhay ni Nusret makikita ang dalawang mukha ng fame. Mabilis na pag-angat at masakit na pagbagsak. Ang kasikatan ay pansamantala. Ang kayamanan ay nakakasilaw. Ngunit ang alaala at respeto na iniwan mo sa iba ay permanente. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa viral meme, trending video o mamahaling steak. Nasusukat ito sa kung paano mo pinapahalagahan ang sarili, kung paano mo tratuhin ang ibang tao, at kung paano ka nananatiling tapat sa iyong prinsipyo. Ang fame at pera ay maaaring magdala ng luho, ngunit may kaakibat itong responsibilidad. Ang bawat galaw, bawat desisyon, at bawat post ay may epekto sa reputasyon at sa perception ng publiko. Sa huli, ang pinakamahalagang aral ay simple. Ang tunay na lasa ng buhay ay nasa kababaang loob, respeto sa kapwa, at integridad. Ang viral fame at kayamanan ay pansamantala, ngunit ang kabutihang ginawa mo at ang respeto na iniwan mo sa mundo ay mananatili. Ang kwento ni Saltbay ay paalala sa lahat ng nagnanais ng tagumpay at kasikatan. Ang fame ay maaaring dumating sa isang galaw o video, ngunit hindi ito garantiyang tatagal. Ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa views, likes, or viral content. Ang tunay na tagumpay ay nararamdaman sa katahimikan ng konsensya, sa respeto ng ibang tao, at sa kabutihang ipinapakita sa bawat aksyon. Mula sa maliit na butcher sa Turkey hanggang sa global sensation, ipinapakita ng buhay ni Nusret na ang integridad, dedikasyon, at humility ay mas mahalaga kaysa sa anumang pansamantalang kasikatan.